Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Wala na. Lumayas na, ka-coffee. Ayan o, nasa balita. Lumayas na po yung hinihinalang totoong nanay ni Alice Guo. Matapos po yan manawagan ng isang senador na magpa-DNA test itong si Wen Leein na hinihinalang ina talaga ni Alice Guo. Nako, wala na. Anyway, sige. Ako, sa tingin ko, kailangan pa rin ng DNA test. Kailangan lang natin ma-establish na yun ang nanay, di ba? Kailangan totoo na yun talaga ang nanay. Ang problema, paano mo kukunan ng samples yan? Ng specimen yan? Wala na dito sa Pilipinas. Nagtago na. O, saan kaya nagpunta yan? Pero hindi raw yan tunay na nanay. Sabi ng staff ni Alice Guo, consultant lang daw yan. Malamang staff mo yan. O, sige, basahin muna natin ito. Tapos tingnan natin yung sinasabi niyang consultant lang yan. Sige. Mayor Alice Guo's DNA test no longer feasible. The DNA test that could have established the nationality of Alice Guo is no longer feasible, Senator Sherwin Gatchalian said on Sunday, because Lin Wenyi, the Chinese national believed to be the mother of the controversial Bamban Tarlac mayor, has already left the country. Alam mo kung bakit kailangan ma-establish na o mapatunayan na ito talaga yung tunay niyang nanay? Kasi once proven na nanay niya isang Chinese at tatay niya isang Chinese, ibig sabihin, si Mayor Alice Guo ay hindi siya Pilipino kundi pure Chinese at wala siyang karapatan at hindi siya dapat tumakbo bilang isang mayor dyan po sa Bamban, Tarlac. Yun eh, kailangan ma-establish yan. Pero, tumakas na ng bansa. Lumayas na ng Pilipinas itong Wen Leein. The DNA is not possible for now because according to the Bureau of Immigration, Lin Wenyi and Jin Zhongguo, yan, mag-asawa, are no longer in the Philippines. They already flew to another country, so we can't find them here, Gatchalian said in a radio interview. Mag-partner lang daw yan, pero madalas mag-travel together. First of all, these two are Chinese nationals, so they can really go back to China anytime and opt not to return here. If that happens, we no longer have a chance to prove that these two are Mayor Alice's parents. Exactly. Unless umamin yung tatay, pero yung tatay hindi aamin. Siyempre, papahamak niya ba yung anak niya? For now, Lin Wenyi is no longer in the country, so it would be difficult for us to demand a DNA test. Exactly. Kahit nasa China, malay mo, hindi sa China, no? Pero syempre, lalabas mo na ng bansa yan, tapos iikot papuntang China. Hindi talaga nila mahahanap yan para magpa-DNA test. So wala na, ka-coffee. Naloko na tayo dyan. Hindi ko alam kung paano magiging strategy ng Senate dyan. The senator previously suggested a DNA test to determine the relation between Guo and Lin Wenyi. In light of the mayor's questioned citizenship, the mayor has claimed Filipino citizenship purportedly because her mother is a Filipino. Kasi ang kwento niya dyan, di ba, love child daw siya ng kasambahay. Actually, hindi kasi consistent yung mga kwento dito ni Alice Guo eh. Love child daw siya. Tapos, napagkapanganak sa kanya, nilayasan siya ng nanay niya. Pero, sa birth certificate niya, kasal yun. Yung nanay niya na kasambahay at yung tatay niya na Chinese. Para maging Pilipino siya. Nako, Guo has repeatedly claimed to be natural child of her father Jan Zhongguo, a Chinese citizen who later used Angelito Guo as his Filipino name, and his former housekeeper, a certain Amelia Leal. Yan, ginanggamit pa ka-coffee. Si Manang Amelia Leal. Yan daw po yung nanay niya. Anyari, dapat panagutin ito ng DILG. Hindi ko alam kung anong parusa ang dapat na ibigay ng DILG dyan. Pero for sure, meron yan. Kasi mismong dyan sa Senate, niloloko nila ang mga senador dyan eh. Nagsisinungaling. And then, tatandaan ninyo, yung first hearing, di ba? Ang dami kasinungaling na sinasabi. At hindi niya alam yan. And then, sa second hearing, may proof na ang Senate. May mga nakuha silang dokumento mula sa iba't ibang government agencies. Nakita yung travel records nila. At nabeng-bang yung mga kasinungalingan ni Alice Guo. Hindi sasabihin niya, ayaw niya lang madamay yung mga tao na yan. Hindi naman pwedeng ganun yan. And the DILG should act on this, ka-coffee. Kailangan managot itong si Mayor Alice Guo. Yes, tinanggal na sa kanya ang kapangyarihan sa pulisya, no? Kasi deputize ang local government officials, no? Deneputize po yan ng NAPOLCOM para i-oversee at i-manage ang kapulisan, pero tinanggal na po sa kanya yan. Pero I don't think it's enough. So kailangan meron pang parusa dyan. Kasi obvious halatang halata na nagsisinungaling. O ito, paano na yan ngayon? O sino nag-advise siya na lumabas na ng bansa? Di ba? Wala na.
Marami siyang sinasabi, ganyan siya, pure Filipino siya, pinanganak siya sa farm, lumaki siya sa farm, pero wala naman siyang mga proof. Wala nga siyang records kung saan siya nag-aaral o kung ano man. O baka sa China yan lahat. Birth certificate's credibility. It's now a basic document used to apply for passport, employment record, but buy land, and even file a certificate of candidacy. I believe Mayor Alice Guo, since she's very active, can run for congressman, a governor, or even higher, even if her birth certificate is defective and irregular. O mamaya tumakbo pa to sa pagka-presidente, ewan ko na lang pag nanalo pa to. Mapera, napakaraming pera ka-coffee. Dahil sa ano to? Dahil sa Pogo? Totoo ba yan? Dahil sa Pogo? Ay nako, bakit kasi binigyan ng access ang napakaraming Pogo dito sa Pilipinas ng panahon ni Digong? Naging sugalan ng Pilipinas. Kaliwat kanan yung Pogo. Halos yung buong Pilipinas ata gustong sakupin ng mga sugalan. Sino man nagbigay ng too much access sa China? Panahon ni Digong. The mayor of Tarlac Town became the center of a Senate panel investigation after her name was found in several documents of the Philippine Offshore Gaming Operator o POGO based in Bamban, Tarlac. Biruin mo ang style ng Bamban, no? Doon talaga sila sa lungsod na yon, sa munisipalidad na yon, na hindi masyadong sikat, no? O hindi masyadong malaki o hindi masyadong develop para hindi sila mapapansin dyan. Nagtago talaga sila dyan sa Bamban, Tarlac, which was raided in March for alleged human trafficking among others. Grabe, kung nakita ninyo yung report tungkol dyan sa pag-raid na yan, napakalawak ng ari-arian, may mga villa at may mga underground tunnel. Oh, alam mo na ang purpose niyan, bakit may mga ganyang underground tunnel na yan, di ba? Malinaw naman yan. Ako. Tapos, andyan yung City Hall, nasa harap lang yung City Hall at ilang metro lang, ang layo, nandoon na yung Pogo. Naloko na tayo dyan, nako. May pananagutan dito si Mayor. For sure, may pananagutan dyan si Mayor. Siyempre, may mga permit na kinukuha dyan. Bakit binibigyan ng permit? O yan, nagsabi pa yung kanyang staff, nagsalita yung kanyang staff. Consultant lang daw yan. Sana all consultant na lang, partner lang daw yan. Sabi ng ex-consultant ni Alice Guo, itong si Wen Yilin. At hindi daw niya nanay. Pero incorporator, nagta-travel sila ng tatay niya ng ilang beses. Bamban City Mayor Alice Guo is not the daughter of Chinese national Wen Lilin, the former consultant of embattled mayor claimed over the weekend. Former consultant, naging tao mo, syempre. Ano expect mo? Malamang papabor kay Alice Guo yan. According to Guo's former consultant Nancy Gamo, Lin Wenyi was only a partner of Guo's father. Anong ibig sabihin ng partner? Common law wife? Partner, jowa, girlfriend, ano ba yan? Basta partner o business partner. I don't think business partner lang. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila kung saan-saan, pero hindi po siya nanay ni Alice. Gamo said in an interview on GMA Super Radio DZBB nitong inere po ito sa 24 oras nitong weekend. Senator Sherwin Gatchalian earlier on Sunday challenged Guo to undergo DNA testing with Wen Yilin, also called Winnie, as he earlier raised the possibility the Chinese national could be Guo's biological mother. Guo earlier claimed that her mother is a Filipino named Amelia Leal, but the Philippine Statistics Authority said they have no birth records of such a person. Kasi nga, baka yung Amelia Leal na yan, na sinasabi nila, katang-isip lang. Kasi yung birth certificate niya, late registration ka-coffee. Yan din ang nagagawa ng mga lagay-lagay . Papaasikaso. Maglagay ka ng 50 mil dyan, edi may birth certificate ka na. Yun din ang mahirap. Actually, may mali din ang gobyerno natin dito. Dahil sa mga sistema natin, nakalulusot yung ganitong mga kalokohan. Isang din yan nauntog na sana rin tayo ang gobyerno at ang mga kawani ng gobyerno, mga ganitong usapin, kahit simple lang yan, birth certificate lang yan, huwag nang ipafixer yan. Kasi tinan mo, itong nangyayari, may Chinese na pala ang presidente natin. Nagsimula sa pagka-mayor, sa dami ng resources yan, baka tumakbo pang governor, congressman o congresswoman, o maging senador pa, nako, malala na ito ka-coffee. Dahil na-issuean ng birth certificate na hindi naman dapat. Late registration ito ka-coffee. Sabi ng consultant, kilala ko ang pagkatao ni Mayor, matulungin yan, hindi yan plinanta lang para mag-spy. Maraming pera, pero ang tanong nga dyan, saan galing ang pera?
malinaw naman kung saan galing yan. In the same interview, Gamo mirrored Guo's repeated claims that she grew up on a farm. This comes as Guo is being investigated for alleged involvement in an illegal Philippine offshore gaming operation or POGO hub, and her identity as a Filipino being questioned. The Office of the Solicitor General earlier said it may file a quo warranto petition questioning her right to hold public office. Ayun, yun naman pala. So dapat lang ito ka-coffee dahil hindi talaga maaari yan yung ginagawa nila. Nadaan tayo sa pera sa dami nilang pera Di ba? Kawawa naman ang Pilipinas dyan. So, anong say ninyo dyan ka-coffee? Anong masasabi nyo dyan? Sige, ibahagi ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng ilan nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee, pa-click lang po ng follow, nandiyan po sa right or left. Click lang po yung follow sa YouTube. Please click lang po yung subscribe, nandiyan po sa baba. At i-like na lang din po ang video na yan para sa ating attendance check sa mga kapapasok lang po sa ating channel. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Kita-kits ulit tayo mamaya alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Everyday po yan except Saturday. Tuwing alas 10 po ng gabi, Philippine time para sa ating daily live stream. Alright, sige ka-coffee, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam!